Ayan, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat dyan mga boss, saan mang sulok ng mundo. Itong sasakyan natin gagawin ngayon ay Ford Expedition 2016 model V6 EcoBoost. Ito na yung makina ng modelong mga Expedition ngayon. Hindi na yung V8. Bali, ang gagawin natin dito almost full service. Ang hindi lang kasama dito na papalitan yung engine oil tsaka yung coolant. The rest papalitan natin. Yung front and rear differential fluid, transfer case tsaka transmission. Pati na rin yung brake fluid nya. Tapos tataspiya din natin to or tune up. Palit ng spark plug, injector cleaning, throttle body cleaning, tapos catalytic converter cleaning. Ngayon, ginagawa ko na tong sa may taas. Ganon ulit yung setup namin, yung isang kasama ko nandun sa may ilalim. Hinanda ko lang yung mga machine na gagamitin para mabilis-bilis ang trabaho. Ako nang nagbaklas dito sa may bandang taas kasi ito yung medyo maselan ang location ng throttle body niya kasi puro plastic na yung mga hose na nakakabit dito sa intake galing sa air filter box papunta doon sa may turbo. Kaya ako nakakuhang magbabaklas para mabilis. Medyo lumabo yung ating camera. Yan yung isang tropa namin dumating. Bumisita. Ngayon ang tinatanggal ko dyan yung throttle body. Kung nakita nyo yung kanina yung binidyohan ko, yun yung intake manifold nya. Tinanggal ko na rin yung cover. Tinanggal ko na muna yung throttle body para lilinisin niya. Tapos susunod ko naman yung mga spark plug. Tapos na siya dun sa ilalim, nililinis naman niya yung throttle body. Yan, pinapalitan ko yung mga spark plug, 6 yan, papalitan natin. Pati yung sa ignition coil niya, mayroong pinaka gasket doon sa tip papunta sa spark plug, pinalitan na din natin. Pero yung mga pinagpalitan, sa tingin ko okay pa naman. Kasi wala pa naman biyak, kaya tinabi ko, binigay ko sa customer para sa susunod na kung sakaling magkaroon ng problema, nandun lang yung pinagpalitan niya. Medyo matagal-tagal lang gawin to. Yan, habang kinakabit niya yung tinatanggal niya yung ibang bolt doon sa may driver side ng spark plug. Ako naman dito sa passenger side. Pasensya na kayo boss, mga nabahing tayo. Habang naggagawa tayo, may kakwentuhan tayo kahit paano. Time-lapse ko lang ulit yung ating video para hindi matagal. Ito, mabilis-bilis lang namin ito ginawa kumpara dun sa nakaraang sasakyan, yung Jeep Cherokee, kasi halos ito lang yung customer kaya nakapokus kaming dalawa dito sa sasakyan. Dire-diretso yung trabaho natin kaya inabot lang ng halos 4 na oras. Ang isa medyo matagal lang naman dito yan. Tsaka yung pagpapalit ng transmission fluid kasi machine yun. Yung cooler niya nandiyan sa may harap. Diyan kami nagkabit ng linya sa machine. Kaya halos medyo matagal. Yung iba madali na lang naman yun eh. Yan na lang ang pinakahuli. Pagtapos niya natin mapalitan yung spark plug, kakapitan natin yung machine natin na pang injector cleaning. Pinakahuli na yung catalytic converter cleaning, tapos magpo-full system scanning tayo, then reset. Yan, mabilis lang naman yan. Sa mga nagtatanong nga pala kung ano yung mga ginagawa natin dito, ganyan lang naman kalimitan. Wala lang kaming spare parts dito.
Pero pag may mga dala yung customer, yun, ginagawa namin. Ayan, nandiyan na tayo sa may driver side, natapos ko na yun doon sa may passenger side. Nakakangalay nga lang din minsan kasi yukong-yuko ko dyan. Nandyan din sa may driver side nakakabit yung high pressure pump nung fuel. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan ikakabit yung pang injector cleaning natin. Ito walang return to sa pagkakaalam ko eh. Kaya medyo matagal-tagal bago maubos yung ating chemical. Kasi wala siyang return, diretso lang siya dun sa mga injectors. Yung transmission nito 6 speed pa. Hindi pa yung modelo na 10 speed. Ang nagamit nga palang fluid dito 13 bottles ng ATF. Bale 14 kasama yung isang pirasong transmission fix. Kaya abutin siya ng almost 14. Sakto na sa level 'yon. Ganyan lang naman kalimitan yung mga malalaking SUV. Naglalaro sa 12 hanggang 14. Yan na, inupuan ko na, kinakabit ko na yung throttle body pati yung mga hose niya tsaka sensor para makapag-catalytic converter cleaning na rin tayo at injector. Yan. Yung isang kasama ko nandoon sa may kabila yata, parang may dumating yatang isang sasakyan na nagpa-change oil. Ngayon yung medyo maselan dyan. Kaya kailangan dahan-dahan lang yung tanggal at tamang-tama yung pagkakakabit mo para walang masisira. Kasi napakaselan, puro plastic na. Magkamali ka lang ng kabit, may tendency na may masira dyan. Yan, handa ko na yata yung machine dyan eh. Yan, kinakabit ko na yung pang-injector cleaning natin na tools. Yung adapter. Dumating yung sasakyan na yun mga alas 9 ng umaga kung di ako nagkakamali. Kaya natapos namin yan, halos alauna na. Di bali nang medyo matagal yung trabaho, at least pulido at wala kang magiging back job. Kaysa naman ngayong sobrang dali. Pag may nakalimutan kang isang pyesa lang, babalikan ka pa. At least yan, sureball kapag nirelease mo. Matagal man, at least sigurado ka na walang magiging aberya. Kasi pagtapos naman ng trabaho niyan, dino-double check ko pa lahat. Yan ang diskarte ko pag gumagawa. Medyo malabo lang yung ating lens ng camera kasi nandiyan sa may istante lang nakapatong yung ating cellphone, walang magandang pagpapatungan. Yan, naka-injector cleaning na yata tayo yan. Nakakabit na yata yung machine natin. Halos tumagal din ng almost 20 minutes yan or 30 minutes kung di ako nagkakamali. Double check natin kung wala siyang leak. Bago ko nga pala yan in-injector cleaning, tinanggal natin 'di ba yung throttle body kanina, kaya nireset ko na rin yon. Kaya yung idle niyan walang magiging problema. Bale, ayan na yung ating pang-injector cleaning, nakakabit na. Ayan, makikita nyo, yun yung intake manifold niya. Yung pinagkakabitan ng itim na hose na yun yung high pressure pump. Ayan. Kasi ano na to eh, GDI. Gasoline Direct Injection. Pag may nakita kayong ganyan,